Okay guys, welcome sa CAD 1 and 2 tutorial. I'll try to mix in both subjects. Try kong i-cover lahat ng mga features na ginamit nung kami pa yung nag-aaral. Try ko silang pagsiksikin into one video. So I hope hindi siya tatagal ng around 1 hour. So let's get right into it na. Let's not waste any time. So may nahanap na akong figure dito. Ulitin ko lang. So nag-record na kasi ako kanina, kaso yung nangyari. Anyway, so ito yung figure natin. Dito titingnan pa lang natin, makikita magagamit dyan is yung circular sketch pattern. So dito papakita ko lang sa inyo guys paano magtrabaho ng mabilis and effectively and efficiently. So ako personally, I like to analyze the figure first before trying to do anything sa SolidWorks agad. So let's try to analyze muna. So dito, para sa akin, yung pinakamadaling ilagay sa origin, yung origin natin, ito, di ba? This point here, yung may arrow na going up and going right. So ayun, ito na yung origin natin. And then kapag ganyan yung figure, symmetrical siya. Well, not totally symmetrical, no? Pero yung overall or general shape niya is symmetrical. Pwede mong hatiin into two, tapos imi-mirror mo siya. Ganun pa rin yung kalalabasan niya sa other side. So ito, makikita naman natin na dito may hati na. Ayan. So let's do that. Hatiin muna natin sa upper and lower half. So let's start with the upper half. Ito, itong malaking circle na to. Okay. So dito makita nyo, meron parang faint line dito, kasi yan yung gagamitin natin para sa ating circular sketch pattern mamaya. So okay, let's start na muna. Pwede na yan. Pwede na tayo mag-start kasi nakuha na natin yung gist ng pattern, ay ng figure natin. So going back sa origin natin, itong maliit na circle na to, lagay lang natin sa origin. Circle tool. Yan. Bagag. Kabit ka na ng dimension 16. Tama ba? Yeah, 16. Tama. So wait lang. Ayan, 16. Masyado malayo. Lapit natin. Okay. Next. Yung circle na malaki. Pesto lang muna natin. Lagyan natin na size. Size niya is, ito, baka malito kayo guys, dalawa yung measurements dito ng diameter. Syempre, since may arrow naman dyan na naka-indicate, ito, tsaka ito, ibig sabihin 58 yung ating measurement. So 58. Then yung sa inner circle naman, gawin na rin natin 40. So 40. And then ako, what I would like to do is, pag ganyan yung ating figure is, di ba faint line nga siya, ano lang, manipis na parang medyo dashed. Nakalimutan ko yung tawag sa line na yan. Sorry, di ako nakinig sa S-Draw. So click lang natin tong inner line na to. Punta tayo dito sa left side sa Property Manager tab. Makikita nyo tong options na to for construction. Check nyo yung box na yun. Magiging ganyan na yung itsura nya. Okay? Para alam nyo kung anong line yung line na yan. So for construction nga lang siya. So hindi siya makikita sa 3D view once na magti-3D na tayo later on in this video, mamaya. So let's continue with this. Ako, gusto kong ginagawa is fully define ko muna sila before I move on to the next step. So to do that, kailangan muna natin malaman yung horizontal distance ng centers ng dalawang circles na to.
which is 40. So let's do that. Smart dimension. Kahit saan nyo lagay, sa taas, sa baba, it doesn't matter. As long as tama yung units mo, measurements. And then this one is ito, yung vertical distance naman na center neto tsaka na center neto is 34. So lagay lang natin 34. Yan, jadi fully defined tayo. Next, so ito, meron pang circle dito, di ba? Baka malito kayo ulit. Let me remind you again to look at it properly, to look at the figures properly, kasi yun yung nakakagulo sa atin most of the time. So ito, diameter is 22. Makikita nyo naman dyan yung arrows. Tingnan nyo maayos, huwag kayong may mag-take ng time. So yeah. So since magka-align yung center neto at saka yung circle dito, yung gagawin lang natin dyan is palitawin natin tong dash line, broken line, then pesto. Yeah. And then make sure na rin natin na magka-align sila by adding a relation na horizontal. Okay, so pantay yan horizontally. Then dimension, if I'm not mistaken, 22 yan. Oo, 22 nga. Yep, 22. Then distance naman niya from, wait lang, yung horizontal distance niya from this circle and this circle is ayan, 40. So yun lang tayo, 40. Ayan, sundan nyo lang yung ano, yung nasa kwan. Yung nasa figure natin na ibibigay sa inyo. Alam ko CAD 1, CAD 2 bawal take home eh. So you have to practice this on your own at home or somewhere. Anyway, next step para sa akin, the next best thing to do is dito naman tayo sa circular pattern natin dito sa taas. Okay, so ako gusto kong tinitingnan yan this way. Atin ko siya into 4 quadrants. Then the easiest thing na gawin is start with the ones na may center na. Kasi let's say hindi yan parang even number. Siyempre bibilangin mo yan. You're going to have to figure out ano yung angle nito eh. So doon na tayo sa madali, di ba? Dito tayo sa naka-center na yung isang circle. So let's start with that. Ito, circle. O, ayan. O kaya dito sa baba. Ayan, para makita nyo yung broken line. Ayan. Yan yung center ng circle natin sa baba. So, gusto lang natin. Alam ko ito 10. 10 nga ba? Yup. Ayan. Ito siya. Ayan yung measurement niya sa diameter. So, 10. Okay, next step. Punta na tayo sa circular sketch pattern. Pipiliin lang natin ito. Ito. Sa parameters muna pala. Select natin yan. And then, ito. Wow, mali. Ay. Yan. Okay. 0.20. Siguraduhin natin na dito yan. And then yung entities to pattern, yung ito, arc 12 siya in my case. So select nyo lang yan. Then instances, bilangin lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 instances. 8 instances. Baka may iba pang dimensions sa spacing. Ayan, kung kailangan man natin ayusin mamaya. Mukhang wala naman. So I think that's good enough. And magkakaano naman sila, magkakapantay-pantay. So we can move forward. Enter lang yan or check dito. Okay, so for this one, under defined siya. So
for some reason, ginagawa ko dyan, right click, fully defined sketch, calculate, check. Di fully defined ka na, di ba? Pero huwag yung gagawin nyo na. Wait lang, 10 dapat to eh. Yan, okay. Hindi natin naset pala yung measurement niya kanina. So, ayan. And then, next. Going back sa figure, eto. Gusto ko muna mag-start dito sa portion na to, sa section na yan. Kasi ito yung may pinakamadaling dimensions na makikita natin. So, etong semicircle na to, yan, semicircle siya, diba? Yan. Ito yung measurement niya, radius niya is 20. So, gagawin natin either circle tool or center point arc. And then, ganyan lang. Yan. Smart dimension. 20. Okay. And then, next one. Itong part na to, 15. So, saan nakakonect to? Dito sa pinaka-side ng malaki nating upper circle. So, same thing. Center arc. Wait. Mali. Tangent arc. Yan. Minsan titignan nyo rin kung ano yung appropriate tool. Kasi, kung nga ito, ayan, gagawin ko dyan. Kung nga yan. Diba? Mali na siya kaagad. So, of course, you have to figure out din on your own. Mag-experiment kayo, okay lang yun. Di naman kayo matatagalan sa pag-experiment. Figure out nyo yung software natin. So, for this case, tangent arc gagamitin ko. Sorry. Yun, mag-start ako. Dito na. Hindi lumilitaw yung point natin dito eh. So, ayan. Then, hover nyo lang hanggang sa lumitaw yung orange outline ng bilog. And then, makikita nyo yung parang yung diamond na to na orange and yellow. Click nyo lang yun. Then, para mag-stop na, escape. Smart dimension. 15 to. Yan. Diba? Okay na. So, next naman is etong dito. Okay, itong point na to medyo questionable to. So, what I want to do here is make a 45-degree angle na lang. Para, ayan o, diba? Nagme-make sense naman siya. So, ayan. And then, dito, from here, makakapag center point arc ako. Center point arc na 20 yung radius niya. So, 20. Simulan na natin yan. Yan, ganyan lang. Semicircle lang muna. Then, smart dimension natin na 20. And then, itong part na to, medyo confused lang ako paano gawing straight to. So, let me experiment muna on my own. Cut ko muna yung video. So, pag nagsalita ako ulit, tuloy na yung tutorial natin. Okay guys, so na-figure out ko na siya. Hindi siya pwedeng center point arc kasi yung mas okay na approach dito is gawa ka ulit ng isa pang circle. Okay, so yan. Then smart dimension lang natin. Since yung radius niya is 20, then walang times to yun, so 40 yung diameter.
Okay, next. Paano natin magagawa itong ganito niya? Ayan o, di ba? Wala naman siya circle dito, kuya. Bakit ginawa mo siya circle? Wait lang. So, ganito yan. Circle mo ng ganyan na radius niya is 20 or diameter niya is 40. And then, gagawa tayo straight line dito. Kuya, bakit straight line? Watch and learn. Ganito yan. So, select mo lang tong line tool natin. Dikit mo siya dito agad sa circle natin na ginagawa. Kahit saan dyan. And then, basta mag-orange siya. Ayan, click mo. And then, dito naman sa malaking circle. Hanggang sa mag-orange. Click mo din. Next. Bakit ganyan, kuya? Underdefined pa siya. Blue pa rin yung line. Select mo yung line. Then, select mo yung circle na to. Ayan, select mo yung line muna. And then, control. And then, left click mo tong circle. Ayan, lilitaw na dito yung sa properties tabs natin. So, select mong relation is tangent. Ayun, di ba? Parang pumwesto siya mag-isa niya. Kuya, yung sa taas naman. Okay, ganun lang din ulit. Select mo lang din yung line ulit. And then, yung circle na to, tangent. Boom. Okay. O kuya, bakit meron pa rin bilog dyan? Paano yan? So, since etong figure natin is parang ano lang din naman, symmetrical naman siya both sides. Pwede natin gawin dyan is mag-mirror tayo. Baka hindi pa natuturo sa yun or naturo na. I don't know, I don't remember. Basta gagawin na lang natin. Okay? So for this case, gagawa tayo ng center line. And then ito yung origin natin, di ba? So kailangan yung center line natin horizontally aligned siya dyan. So ayan, labas lang natin yung broken line, gawa tayo across. Ayan, bang. Kahit di nyo nalalagyan ng dimension yan, for construction lang naman yung line na yan. Okay, and then dito na magagamit yung trim entities. Ito, pwede nyo ito trim entities. Select nyo lang yan. Paano gamitin to? Click and drag. Ayan, makikita nyo may line, di ba? Yung dadaanan ng line na yan, mabubura. Ayun. Hanggang dito lang sa line na to. So, burayin natin. And then, ito, dito sa part na to, buburayin natin is, ito. Yun. And then, ito din. Okay. So, nakuha na natin, di ba? Nakuha na natin, bro. Okay na. Next step. Mirror entities tayo. Select nyo lang. And then, dito sa left side, sa property tab, makikita nyo, entities to mirror. Select nyo lang lahat ng mga mirror nyo. Ito hindi na kailangan. Hindi na rin kailangan. Ito kailangan. And then, itong mga bilog-bilog na to, hindi yan kailangan kasi sa baba, iba yung circular pattern tsaka yung measurement ng inner circle niya. Mas maliit. Mas maliit nga ba? Oo, mas maliit. Ito 40, ito 36, di ba? So, yun lang yung mga mirror natin sa ngayon. So, mirror. Ay, mali. May nakalimutan ako. Sorry. Mirror. Select natin ulit. Ito. And then dito sa mirror about, dyan mo na magagamit yung center line na ginawa natin kanina, which is etong line na to. So pag sinelect mo yan, bang, diba? Basic. Okay, yun na yun. Oh, what's next, kuya? O, gawin na natin itong part na to, diba? So sundan lang natin 58 yung diameter ng lower circle, same lang na sa taas, kaya ako minirror din. And then dito naman 36 yung inner line, ay inner circle. So gawin na natin yun. Kailangan naka-center din yan, ha? So pares sila na center. Ito circle na to, tsaka to pares ng center. So ano ba? 36, tama ba? Oh, 36 ito. And then ganun lang din ulit. Makita nyo naman may ano dito. Pero this time, yung sa taas,
tsaka yung sa baba lang yung naka-align. Not unlike dito sa taas, apat yung naka-align. So for this one, we're going to use the upper circle dito. Ito to. Yun na lang. Para madali. Para mabilis. Para i-dismiss na kayo ni sir or ni ma'am. Oh. Diba? Then, lagyan mo lang ng measurement. 8 yan. 8. Yep. Ito yun. 8. Then, going back. Dito tayo sa circular pattern. Select nyo muna yung center na to. Then, circular sketch pattern. Parameters. Ito. And then, entities to art. Ay, entities to pattern. Art. Ayan. Ano to? Art. Yan. Ayan, mag-experiment lang kayo guys. Don't worry about making errors. Pwede naman i-control Z yan. Diba? Then, instances. Yun yung number ng circles natin na maliliit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagyan lang natin, 6. Equal spacing naman yan. So, wala na kailangan baguhin. So, ayun. Fully defined na yung sketch natin. Pero ito, nakalimutan kong ilagay for construction. So, ganun lang siya. Yan, pwede nyo nang i-pass kay, kay sir or kay ma'am. Oh, moving on. Kuya, paano naman? Pag kuwari 3D na kami. Sa CAD 2 yun. So, kung CAD 1 ka muna, hanggang dito ka na lang. Pero kung gusto mong matuto in advance, syempre, mas maganda yun. Stay ka muna. So, yung approach ko dyan, yan, exit sketch na muna ako. Titignan ko muna, saan ako nag-drawing? Sa top plane. So, yung magiging niyan is para siyang nakahiga. Diba? Para siyang nasa papel na nasa lamesa pag tinignan mo. So, features tayo. Yan, dito na mag-uumpisa yung 3D. Ito, extruded boss base, pare. Ay. Sketch 1 muna pala. Select nyo, and then extruded boss base. Ayan. Ayan, makita nyo. Ito, sketch 1 ha. Dito sa left side. And then, select nyo yung kasama highlight, then extruded boss base. So, select nyo lang yung mga parts na gusto nyo ma-extrude or magkaroon ng kapal. Kasi at this point, wala eh. Parang papel lang yan, di ba? Ayan, no? So, ayan. Ito. Ayan, may mga highlights na lilitaw dyan. So, i-select nyo na lang. For example, gusto ko ito munang part na to. Itong red part na to. And then, ayan, lilitaw dito. Selected contours. Then, ito yung kapal niya. Let's say, sabihin natin 1 meter. Yung kapal niya. Or 1 unit. Sige. Pero parang masyadong manipis, diba? So, sabihin natin 10. And then, ito. Itong direction na to, ayan. Kita nyo tong reverse direction na to. Ayan, no? Magkakaroon kayo ng preview kung saan siya extrude. So, ako, yung na-visualize ko kasi dito, parang ganito siya eh. Paano ba i-explain? Ganito na lang. Ito sa drop-down menu sa katabi nung reverse, na yan, may makikita kayo, blind, after vertex, blah 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 blah. Pero usually yung ginagamit dyan, blind or mid-plane lang. Yung ibang to, nagagamit to sa specific cases, which is not this case for my visualization. So, for example, ito, mid-plane. So, ayan. Itong gitna na to, itong line na yan, yan yung top plane natin. So, mag-extrude siya both ways, pataas tsaka pababa. Tapos, pag mineasure mo yan from here to here, 10 units yan, exactly. Diba? Parang yung kanina lang, ayan o. Pero yung nangyari is mid-plane nga. So, sa gitna siya. So, let's do that. O, ayan na siya. O, another one. Extrude boss base naman. Ulit. Ulitin lang natin.
Palitawin natin ulit yung sketch. Ito. Diba? Yung kanina sketch 1 yan. Ngayon magiging boss extrude yan. So, ginagawa ko dyan para ma-extrude ko yung mga remaining parts is pinipindot ko tong triangle na to sa gilid para lumitaw yung sa 3. Yan. Makikita nyo ulit sketch 1. Then extrude boss base. Yan. What if gusto ko mas makakapal yan? Hindi kapalan natin. Sabihin natin mga 40. Diba? Yan. Visualize yun naman eh. Okay na yan. Yun yan. That's it basically. O let's say kailangan smooth yung edges na to, hindi ganyan ka sharp yung edge. Fillet. Okay lang, sorry. Di ko napakita na maayos. Ito, fillet or chamfer. Yung fillet, yan yung rounded, and then chamfer para lang siyang angled yung edge natin. So, sige, let's use both. Dito sa taas, dito sa part na to. Ito, yan, yung edge na to. Let's use fillet. So, select lang natin yung fillet. Items to fillet. Yung line na to, ito lang yung pipiliin nyo. Yan. Yung yellow na yan, automatic na yan. Makikita nyo naman. So, kuya, bakit parang line lang siya? Kasi kung zoom in mo, sobrang liit niyan. 0.1 meter, 0.01 meter lang. So, gawin natin. Let's say 5. Ay, sorry, sobra ata. 1. Sobra. 5. Full preview. Hindi pala naka-check. So, yun. Guys, sorry, nakaligtaan ko, di ba? Kanina, naka-no preview tayo dito. So, check natin, hanapin natin. Full preview dapat palagi. Lalo na kung malakas naman yung computer nyo. Yung mga computer sa lab, malakas naman yung mga yan. So, yan. So, ayan, adjust lang tayo. Hanggang sa makuha natin yung gusto nating measurement or unit. Ako, I'm good with 1. Ayan, no? Makikita nyo na. Rounded na siya. Magkakaroon kayo ng preview. Ayan, no? Diba? Okay. Ito naman chamfer. Paano yun? Select nyo lang chamfer. Dun sa fillet, meron drop down button dyan. Items to chamfer. Ganun lang din. So, select nyo lang din yung line na gusto nyo i-chamfer. And then, ito. Ayan. 1. 2. Yan. Para mas evident yung line. Then, yung degrees. Ito. Yung 45 degrees. Makikita nyo, ayun o, kapag ina-adjust ko siya, parang nagiging iba yung pagkaka-cut ng dulo niya. So, let's go with 60, sige. Ayan. Ayan yung difference ng fillet tsaka ng chamfer. So, I guess that's it, guys. Okay na muna yun. CAD 1 and 2. Basics. Mabilisan. Mga tips and tricks lang. Key takeaways is, ayun, don't be afraid to experiment with the software. Pag nagkamali kayo, meron namang Control Z like I've said before. And ayun, huwag kayong mahiya magtanong din sa mga classmates yun na marunong. Tuturuan naman kayo ng mga yan. Kung hindi, abay asshole sila. Di ba? Ayun. So, ayan. Okay na ba yan? Siguro, hanap pa ako ng mas challenging na tutorial after this one. So, let's stop recording. 30 minutes na tayo. 29 minutes actually. So, thank you guys for watching.